Ako with you there, I will sign it without reading. And we fully trust you. Lahat kami naniniwala na pag pinapirmahan mo sa amin yung BICAM report and even the BICAM report for ratification, ako with you there, I will sign it without reading. Let me state... Senator Lacson, may pasabog kay Senator Gatchalian. Grabe, ang mga pangyayari sa Senado. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ako with you there, I will sign it without reading. And we fully trust you. Lahat kami naniniwala na pag pinapirmahan mo sa amin yung BICAM report and even the BICAM report for ratification, ako with you there, I will sign it without reading. Let me state for the record that I would like to associate myself with the common sentiment of a good number of our colleagues, in commending Your Honor for almost single-handedly spearheading or leading the way, if you will, towards what could be the most transparent and corrupt-free national budget of all time. And I hope, Mr. President, what Senator Gatchalian has started can be sustained sana. Not only in the 2026 budget, sana all the way. Alam niyo ba na posibleng mabilang na ang mga araw ng korupsyon sa kaban ng bayan? Akala natin lahat ay imposible ng malinis ang budget ng Pilipinas. Marami ang sumubok pero lahat sila ay nabigo. Pero sa gitna ng matinding ingay sa Senado, isang hindi inaasang revelasyon ang binitawan ni Senator Ping Lacson patungkol kay Senator Win Gatchalian na nagpapago sa ihip ng hangin. At ito ang pasabog na hindi mo inaasahan. Minsan lang magsalita si Ping Lacson at kapag ginawa niya ito, karaniwang may gulo. Pero sa pagkakataong ito, ang pasabog niya ay hindi tungkol sa paninira kundi isang pag-amin sa bihirang mangyari sa politika. Sinabi ni Lacson na may isang tao raw na gumagawa ng milagro sa Senado. Isang milagro na maglalagay sa bilyong-bilyong piso sa tamang lalagyan. Ito ang single-handed na laban. Inakala ng marami na kailangan ng isang buong hukbo para labanan ang mga hidden insertions sa budget. Pero ayon kay Lacson, may isang senador na almost single-handedly na nagtistis sa bawat pahina ng ating pondo. Hindi lang ito basta trabaho, ito ay pag-scrat sa mga maliing nakagawian na dekada na nating pasan. Sinabi ni Lacson na ang ginagawa ni Gatchalian ay ang unang hakbang tungo sa tinatawag na most transparent and corrupt-free national budget of all time. Bakit ito delikado at importante? Maaring isipin nyo na hanggang 2025 lang ito. Therefore, narito ang tunay na pasabog. Ang hiling ni Lacson ay huwag lang itong maging one-hit wonder. Nais niya ang standard na sinimulan ni Gatchalian ay magtuloy-tuloy hanggang sa 2026 at sa mga susunod pang taon. Ito ang dahilan kung bakit lahat tayo ay dapat nakatutok. Kapag ang isang budget guardian na tulad ni Lacson ang nag-associate ng kanyang pangalan sa gawa ng isang kasama, ibig sabihin ay may nakita siyang hindi natin nakikita. At ang hamon sa atin, hindi lang ito tungkol sa papuri. Therefore, kailangan nating bantayan kung mapapanindigan ba ang ganitong kalinis na sistema. Dahil kung magtatagumpay si Gatchalian sa paglilinis na ito, wala nang puwang ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto mo bang malaman kung ano ang susunod na hakbang sa 2026 budget na binabantayan nila? Gaya ng sinabi ko sa simula, posibleng mabilang na ang mga araw ng korupsyon. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Nakakamanghang makita ang katapatan sa gobyerno, di ba? Ang makakita ng isang leader na naglilinis ng sistema para sa ikabubuti ng lahat. Pero aminin natin, gaano man kalinis ang budget ng tao, may mga bahagi pa rin ng ating buhay na hindi kayang ayusin ng kahit anong batas o pondo. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng hustisya ng mundo sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Juan 1 verse 16, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat at biyaya sa itaas ng biyaya. Sa ating unang topic, pinuri ni Senator Lacson si Senator Gatchalian dahil sa kanyang transparency. Pero pagdating sa ating Panginoon Jesus, higit pa sa transparency ang inaalok niya
Alam ng ating Panginoon Jesus ang bawat insertion ng kasalanan sa ating puso. Alam niya ang bawat madidilim na bahagi ng ating pagkatao na pilit nating itinatago. Therefore, ang kanyang tugon sa ating dumi ay hindi parusa kundi mercy. Hindi siya pumarito para i-audit ang ating mga pagkakamali at hiyain tayo. Pumarito siya para bayaran ang utang na hindi natin kailanman mababayaran. Kung sa Senado ay naghahanap sila ng corrupt-free na budget, sa ating Panginoon Jesus nakahanap tayo ng condemnation-free na buhay para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang paglilinis ng budget ay para sa taong 2026 at susunod pa, pero ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus ay walang expiry date. Ito ay biyaya sa itaas ng biyaya, isang budget ng pagmamahal na hindi nauubos, hindi nananakaw at laging sapat para sa iyong bukas. Sa bawat pagkakataon na tingin mo ay wala ka ng halaga dahil sa iyong mga nagawa, tandaan mo, ang ating Panginoon Jesus, siya ang ating advocate. Siya ang nag-iisang tagapamagitan na hindi lang basta naglilinis ng sistema, kundi bumabago sa mismong puso ng tao. Nakita natin ang halaga ng katapatan sa usaping pondo. Therefore, mas lalo nating yakapin ang katapatan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga pangako. Ang kanyang krus ang pinakamalaking pasabog sa kasaysayan. Winasak nito ang pader ng kasalanan para maabot natin ang walang hanggang awa ng Diyos Ama. Huwag kang matakot lumapit sa Kanya kung ang gobyerno ay nahihigpit para sa kaayusan. Ang ating Panginoon Jesus naman ay nagbubukas ng kanyang mga bisig para sa iyong kapahingahan. Kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus ngayon na. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan dahil kayo po ang Diyos na hindi nagkukulang. Lagi pong bago ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong grasya at iyong awa araw-araw. At kailanman po'y hindi po ito nauubos. O aming Panginoong Diyos, patnubayan niyo po kami, gabayan po ang aming bansa. Ganyan din po ang bawat mga aming Pilipino na magkaroon po kayong Panginoon ng pusong bukas na aming pong ilalatag ang lahat ng aming mga kasalanan sa inyong paanan at tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak. Linisin po hindi lamang po ang aming bansa kundi ang puso ng bawat isa. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin at pakaingatan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.